Hi guys, once again I am Lito and welcome back to another episode of my YouTube channel. Well guys, dito sa aking first video tutorial, isi-share ko sa inyo kung paano gumawa ng isang premium quality perfume. So guys, what do I mean when I say premium quality perfume? Well guys, ito yung perfume na mas mataas ang quality, mas mataas ang percentage ng oil concentration niya compared dun sa required percentage ng eau de parfum. So guys, dito sa formulation natin na gagawin, gagamit tayo ng 30% oil-based concentration. Again guys, ito yung quality ng perfume na 2 or 3 days na nakadikit pa rin ang amoy sa damit. And may mga instances nga na after na malabang yung damit, mapapansin mo na yung amoy ng perfume andun pa rin. So guys, let's go! Simulan natin ang paggawa ng premium quality perfume. So guys, ito nga pala yung mga equipment na gagamitin natin for the perfume making tutorial. So, kakailanganin natin ng beaker na kung saan tayo mag-mix ng perfume. Actually, pwede ditong 1 liter, pero for now, ang imimix lang natin is 500 ml. Kailangan natin ng stirrer. Meron ako ditong dalawa. Isang battery operated at saka isang wooden stirrer. Pero mas prefer ko na gamitin itong wooden stirrer kasi para hindi siya masyadong maingay. Meron tayo ditong stick na gagamitin natin for the colorant. Meron tayong beaker pa rin na kung saan gagamitin natin siyang pangsalin. And then, ito yung last, kailangan natin ng amber bottle na kung saan natin i-store yung ating finished product. Guys, ito nga pala yung mga ingredients na gagamitin natin para sa ating formulation. Una, of course, gagamit tayo ng fragrance oil. Actually, ito yung mixture composed of essential oil at mga synthetic na aroma chemicals. Normally, ang mga perfumists naghahalo-halo sila ng different fragrance ingredients para makakome up sila ng isang particular scent tulad nito. So for instance, itong gagamitin natin is a signature perfume by Paris Hilton. So guys, ito naman yung tinatawag na fixative. So ano ba yung fixative? Actually, ito yung tumutulong sa perfume para mas lalong tumagal yung amoy ng perfume. Ang tawag din dito is stabilizing agent or yung tinatawag na preservative. Actually, tumutulong itong fixative para itaas or increase ang tenacity or yung quality ng perfume. So napaka-importante ng role nito sa isang perfume formulation. So guys, ito yung ating third ingredient, ang DPG or dipropylene glycol. Actually, this one serves as a moisturizer. Ginagamit siya to bind or carry the fragrance element ng perfume. So the reason why kung bakit hypoallergenic ang perfume is because of the moisturizer. Kasi yung moisturizer, tinutulungan na-enhance ang appearance ng skin, nililesen niya yung flaking or kaliskis, at actually, siya yung nag-restore ng suppleness ng skin. So, napaka-importante ng role ng moisturizer sa isang perfume formulation. So guys, ito yung ating next ingredient, which is alcohol. So, as you know guys, ang alcohol is a volatile compound, meaning madali siyang mag-evaporate. Actually, siya yung tumutulong na i-break down yung perfume ingredients. And at the same time, siya yung nag-merge ng oil and aroma products together. So, ano bang alcohol ang ginagamit for perfume making? Normally, denatured alcohol or food-grade alcohol. So guys, ito yung last, which is colorant. Actually, optional to. Pwede kayong gumamit or pwede hindi. But normally sa formulation ko, gumagamit ako ng colorant para mas maging attractive yung dating ng perfume. Okay guys, simulan natin. So guys, katulad ng sinabi ko kanina sa intro ko, ang gagawin nating perfume ngayon is a premium quality perfume. Ibig sabihin, mas mataas yung quality niya. Kasi gagamit tayo ng 30% fragrance oil. So medyo mahal siya compared sa mga ordinary eau de parfum na ang ginagamit lang nila is 20%
fragrance oil. So, mas mataas ang quality nito, that's why we call it premium quality. So guys, ang first step, ilagay natin ang ating fragrance oil. Just make sure na ubos yung laman niya para hindi sayang. Then, isunod natin yung ating fixative. So, dahan-dahan natin siyang i-mix. Dahan-dahan lang. Then, yung ating third ingredient, which is the propylene glycol. So, i-mix natin. So guys, yung last natin ilalagay itong alcohol. So katulad ng sinabi ko kanina, ang imimix natin there is 500 ml. So punuin lang natin siya hanggang umabot dun sa 500 ml. So guys, i-mix lang natin ang i-mix hanggang magsama-sama yung ingredients. So guys, katulad ng sinabi ko kanina, this is optional. Itong colorant, pwedeng nyo lagyan or pwedeng hindi. Pero ako, I prefer na lagyan siya para mas attractive yung kulay niya. So lagyan lang natin siya ng konting-konti. So guys, ito na yung finished product natin. So nakita nyo, maganda yung kulay niya. Naging mas attractive siya. So pwede na natin siyang ilagay sa ating amber bottle para sa curing niya. So guys, pwede natin siyang ilipat sa ating amber bottle. So guys, ito na ang ating premium quality perfume with a 30% oil-based concentration. So bago natin siya ilagay sa ating storage room or sa ating dark room, kailangan lagyan natin siya ng label. So, Paris Hilton. Okay? So guys, let's just wait for a week or so para mag-subside yung amoy ng alcohol. And by that time, pwede na natin siyang gamitin. So guys, stay tuned lang kayo sa aking channel kasi next video ko, gagawa naman tayo ng pang-commercial na perfume. Gagawa tayo ng eau de parfum with 20% oil-based concentration. Thank you! So guys, thank you so much for your time. I hope nag-enjoy kayo at may natutunan kayo dito sa aking first video tutorial on perfume making. So guys, please don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you so much.